klase. Ngayon ay ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa laman ng pinya. Sa isang malayong buok sa Antique, may mag-inang naninirahan. Ang pangalan ng ina ay si Aling Rosa na isang balo at ang kanyang 10 taong gulang na anak na si Pina. Bugtong na anak lamang si Pina kaya lumaki siya sa layaw. Maraming mga gawain ang hindi niya nalalamang gawin, ngunit pinagsisikapang ituro ni Aling Rosa ang lahat ng ito kay Pina. Isang araw, nagkaroon ng karamdaman si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at hindi makagawa sa bahay. Kaya napilitang gumawa ng bahay, napilitang gumawa ng gawaing bahay si Pina. Pina, magluto ka muna ng lugaw para naman sa gayon may makain tayo. Sumunod naman si Pina, ngunit sa bawat galaw niya ay marami siyang katanungan kung saan ang mga bagay-bagay. Inang, nasan po ba ang bigas? Inang, nasan po ba ang posporo? Hindi ko po makita. Inang, nasan po ba ang sandok? Hindi ko po mahanap. Dahil sa masama ang pakiramdam ni Aling Rosa, ay nainis ito sa kakatanong ni Pina. Hay nako, Pina! Sana nagkaroon ka na lamang ng maraming mata upang sa gayon makita at mahanap mo ang mga bagay-bagay na kahit gusto mong makita. Sumama ang loob ni Pina at umalis sa bahay upang hanapin ang sandok. Ako na nga itong gumagawa ng gawaing bahay, ako pa itong napagalitan, wika ni Pina. Kinagabihan, nabahala na si Aling Rosa sapagkat hindi pa umuwi ng bahay si Pina. Lord Pina, saan ka na ba? Gabi na. Kahit hindi siya makabangon at may dinaramdam na karamdaman, ay pinilit niyang bumangon upang hanapin ang anak. Nakita niyo ba si Pina? Nakita niyo ba ang aking anak? Hindi, sabi ng kapitbahay. Tinawag niya ulit si Pina. Pina, nasaan ka na ba? Umuwi ka na, gabi na. Ngunit walang lumapit. Kaya napagpasya niyang umuwi na lamang ng bahay. Kinabukasan, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, ay hinanap niya ulit si Pina, ngunit bigo pa rin siya. Napaupo na lamang si Aling Rosa sa harap ng kanilang bahay. Ilang sandali ay napansin na lang niya ang kakaibang halamang tumubo sa kanilang harapan ng bahay. Kakaibang halaman ito, ngayon ko pa itong nakita sa tanang buhay ko. Inalagaan ng mabuti ni Aling Rosa ang halaman hanggang sa ito ay namunga. Laking gulat na lamang niya nang binulot niya ang bunga. Hugis ulo ng tao at maraming mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huling niyang sinabi sa kanyang anak. Napaluhan na lamang si Aling Rosa. Pina, anak ko! Mula noon, inalagaan na ng mabuti ni Aling Rosa ang halaman at tinawag na Pina. At kalaunan, ang Pina ay naging pinya. Yun ang katapusan ng aking